Okay, situation. 3 ropes are attached to the post at A as shown. You're given the following. F1 is 260 pounds. F2 is 75. And F3 is 60. First question, determine the magnitude of the resultant. Determine the coordinates of the point where the line of action of the resultant intersects the YZ plane. And then determine the moment of the three forces about the x-axis. Okay, so una, dahil ito na ay 3-dimension, kailangan ulit natin i-check. Yung tatlong forces na yun, ito, tsaka to, kung mapapansin nyo, they are still considered as concurrent system. Kasi they will intersect at this point. Okay? And with that, all we have to do to find the resultant is once again, ito naman, kahit concurrent or hindi, this is the standard procedure. Rx is summation lang ng forces along X, Ry is summation of forces along Y, and Rz is summation of forces along. So tatlo lang yung mangyayari. Tapos combine mo tong tatlo, that will give you the magnitude of the resultant. Okay? So ngayon, to calculate the Rx, Ry, and Rz, kailangan natin makuha yung components ng bawat isa. Okay? Kailangan natin makuha yung components ng bawat isa. So, meron tayong dalawang option to find the component. Pwede tayong mag-geometry or pwede tayong mag-vector component form. So, whichever you think would be, kumbaga, you think that is easier for you, then you can do that, no? However, for this one, pwede na siguro natin gawin dito geometry na lang, no? Dahil yung F3 tsaka F2, essentially yung F3, meron lang siyang Y component, wala na siyang iba. Yung F2 naman, hindi naman talaga siya essentially three-dimensional kasi meron siyang X component, tas meron siyang Z component, pero wala siyang Y component, no? Kasi dito lang siya sa plane na to. Okay, so parang 2D lang ito. And then ito lang F1 yung literal na merong Y component, merong X component, tsaka may Z component. So bali for F1 and F2 and F3 walang problema. Okay, so si F1 lang yung poproblemahin natin. So let me find the components of F1. So F1 X, no? So well, of course, ang kailangan natin, 'di ba? Kunin yung yung parang slope niya, yung distances niya, no? So first we have to locate the endpoints of A, which is obviously, no, ito 'yon, yung B tsaka ito, yung F1 pala. Yung B tsaka yung A. So to calculate, kailangan natin yung length niyan. Ayan. Kailangan natin yung length nung AB, no? So dito na lang, CAB. So to calculate the length of CAB, kailangan mo malaman yung mga distances, no? So yung tawagin natin na yung distance niya sa X squared, yung distance niya sa Y squared, tas yung distance niya sa Z ni A tsaka ni B. Okay, so for XAB, yung distance sila along X ay ito. So 'di ba gagawin mo, po-project mo to sa X, ito yung X eh. Po-project mo rin to sa X. So, bali, ito, tsaka to, yung layo niya, di ba ito? Which is 3 feet. No? So, ito yun. Okay? So, this is 3. Okay? Ano naman yung Y? So, yung Y naman is yung layo ni B tsaka ni A along the Y. And what is that? I-project mo si B kay Y, ito yun. I-project mo si A kay Y, ito yun. So, yung layo nito tsaka ito. Ito yan. Which is 12 feet. No? So, ito naman yan. Okay? So, ito ay 12. Okay? And then lastly, yung layo ni A tsaka ni B measured along Z. So para ma-define natin yon, si B i-project mo kay Z, nandyan na mismo yon, nandyan na siya. Si A naman i-project mo kay Z. So nandito yon. So ito naman yung layo na pinag-uusapan. And what is that? That is 4 feet. Ayan. So therefore, yung CAB natin would be
Square root ng 3 squared plus 12 squared plus 4 squared. So that gives us 13. Okay? So from there, we can now calculate the x component of F1. So si F1 ay 260. So yung x component niya would be 3 over 13. Si y naman, 260 times 12 over 13. Si z naman ay 260 times z, which is, ang z natin is 4 over 30. Okay? So, lagyan ko lang ng parang kumbaga sense yung mga direction. So, ito parang lumalabas, ito yung upward. Okay, tapos ito yung to the right. Tapos kunwari ito yung forward. Para lang may sense yung direction lang. Pa forward, papunta sa right, tapos papunta sa taas. So, ibig sabihin, ito ay down, ito ay left, tapos ito ay backwards. Okay? Para lang meron tayong sense so ano yung direction nila. Yung F1x, obviously, dahil ganito yung tension ni F1, ang x niyan papunta dito. Kasi di ba ito yung x? Ito yung x eh. Diba? Yan yung direction ng x. So, dahil papunta siya dun sa likod, di ba papunta siya sa likod? So, ibig sabihin yung x mo, papunta rin dun sa likod. So, pa-backward yung x natin. So, ito, pa-backward ito. Okay? Tapos yung F1y, ito kasi yung disadvantage ng pag magjo-geometry ka lang, hindi ka gagamit ng vector. Kailangan mong ma-visualize, ma-imagine ano ba yung magiging direction. Okay? Hindi siya automatic. Ikaw ang magdidikta nun. And then yung y natin, 'di ba, papunta nga doon, ito yung y natin, Ito yung y. So saan siya papunta? Papunta siya dito, 'di ba? Which is pabaliktad sa y. So ibig sabihin, pagpunta dito yung y. Which is papunta ng left. And then lastly, para sa Z naman, ito yung Z. So dahil papunta naman siya sa taas, di ba? Pataas naman siya. So ibig sabihin yung Z natin is pa-up. Ganyan. Okay? So hindi ko na muna kukumbitin to yung values niyan para mamaya na lang para exact yung answers natin. Next, i-component naman natin yung F2. Ayan, component natin. So ang magnitude ng F2 ay 75. So may multiplier na lang tayo dito. Okay? Ang unang kailangan nating malaman ay yung length na to. Bali, yan yung mag-serve C. No? C, A, C. So, ito naman yung endpoints natin, A tsaka C. So, C, A, C. So, bali, square root ng, okay? So 6xAC squared plus YAC squared plus ZAC squared. Ganyan. Okay? So, ano yung XAC? So yung along X pala ito. Along X, no? So ano yung layo ni A tsaka ni C along this line? So bali ito 'yun, no? Kasi si C ipo-project mo kay X. So ang projection niya papunta doon. Ayun yung projection niya. Si A ipo-project din natin kay X. Ito naman siya. So ibig sabihin yung layo nito is also this. So that is 3 feet. No? So 3 feet. Okay? Ngayon, ano naman yung layo ni A tsaka ni C along the Y direction? So, along dito. Kapag pinroject natin si C sa Y, ito yon. Kapag pinroject natin si A kay Y, ito yon. So, pantay lang sila. So, ibig sabihin, wala silang Y component. 0. And then lastly, gaano kalayo si A tsaka si C along the Z axis? So, along dito. Bali, ito i-project mo sa Z. Ito naman i-project mo rin doon sa Z, sa axis na to. So, bali, ito yung layo nila, which happens to be 4 feet. Ganyan. Okay, and then from there, we can calculate CAC. So that will give us square root of 3 squared plus 4 squared. So that gives us 5. And 5. Okay, so therefore, this is going to be 5, 5, 5. Ito 0. Ito 3. Ito 4. Okay? And then ano yung mga directions? So para dun sa X, papunta kasi siya dun eh. So papunta siya sa likod.
Napapunta siya sa likod ulit. So, back ulit siya. Punta ng back. Okay, so ito doesn't matter kasi 0 naman eh. Diba? Ito na lang 2z. So, yung z natin, dahil siya ay pag ganito, so pa-upward yung z. Okay? And then lastly, para kay F3, I think si F3 hindi na natin kailangan i-component. Si F3 is literally along Y lang, pero papunta siya ng left. Okay? So, lagi ko lang dito F3x is 0. F3y is yung value niya mismo na 60. Tapos, papunta siya ng left. Okay? Tapos, yung F3z ay 0. Okay? So now we are ready to perform this summation ng forces x, y, and z para makuha yung mga components ng resultant. So let's start with Rx. Summation of forces x. Ito naman, unlike sa two-dimension ay meron tayo ng mga directions, di ba? So dito pwede na natin sundin itong nilagay natin, sinet natin na direction. So si x kasi we made sense out of x as it's forward and backward. So, ibig sabihin, mamili ka na lang, pwedeng forward yung positive, pwedeng backward yung positive. So, dito, syempre, it's logical na lang na forward will be positive. So, assuming that forward is positive. Forward is positive. So, we have F1x, papunta ng likod yan. So, negative 260, 3/13. Tapos, yung F2x, papunta rin ng likod. So, negative 75 times 3/5. Tapos, wala namang x ito, so 0 lang. Okay? And then for Ry, meron din, summation ng forces y. Tapos assume na lang natin kay y na to the right yung positive. Okay, so para kay F1y to the left yan, kaya negative 260 times 12/30. Para naman kay F2y, 0 lang naman yun. Di ba? And then para kay F3y to the left ulit na 60. Okay? And then lastly, RZ. Summation of forces Z assuming upward positive. So para kay F1Z, upward naman yan. So positive 260 times 4/13. Para kay F2Z, upward ulit, 75 times 4/5. And para kay F3Z, 0. Okay. So that will give us our values. So compute natin. 260 times 3/13 plus, kasi negative to negative is negative. Tapos negative din ito. 75 times 3/5. So that gives us negative 105. Okay, so that simply means na 105 siya papunta ng backward. Punta doon. Kasi ang positive natin is forward. Okay, and the next, we have negative 260 times 12/13 minus 60. So that gives us negative 300. Or that means 300 na dahil negative, so ibig sabihin papunta ng left. Okay, and then lastly, 260 times 4/13 plus 75 times 4/5. That gives us positive 140. So that simply means na upward siya. Okay? And finally, we can calculate the magnitude of the resultant. So square root lang ng Rx squared plus Ry squared plus Rz squared. So that gives us 347.31. Okay, and the units here is in pounds. No? So pounds yung units. Okay, so that will be our answer for number 1.
Again alternatively, pwede kang gumamit ng vector para ma-component siya, pero at the end of the day, i-add mo lang din sila lahat. Okay? Lastly, secondly, determine the coordinates of the point where the line of action of the resultant intersects with the YZ plane. So, ang YZ plane natin, guys, ito. Diba? Ito yung Z. Ito yung Z, ito yung Y. So, ibig sabihin yung YZ plane, ito. Diba? So, na-establish natin na yung resultant natin somewhere dito. So, it will intersect that somewhere here, kunwari. Yan. Okay, so ang tanong lang, ano yung coordinates kung saan natin siya ma-i-intersect? Okay? So to do that, let me have another drawing. Okay, so di ba ito yung YZ plane, no? Kulayan natin. Yan yung YZ plane. Okay? Tapos kunwari, ito yung resultant natin. Yan. So ito kunyari yung line of action niya. Yan kunwari yung line of action. Okay? So kumbaga parang ang tanong, saan yan mag-intersect dito? Kunwari ito yung point of intersection nila. Okay, ito yung resultant. Okay? So, well, to define the intersection point, first of all, lagyan natin ng dimension. So, 'di ba ang resultant, sigurado tayo na dito mag-uumpisa or dito dadaan sa point na 'yan. Okay, sa point na 'to. So, ibig sabihin from this point papunta dun sa plane na 'to, ang layo nun ay ito, which is 3 feet. 3 feet ito. So, ibig sabihin, yung itong point na 'to will be located 3 feet away along the x-axis, no? 3 feet away along the x-axis. Okay, so para mahanap natin 'yon, kailangan natin ngayon malaman ano 'to? Ano 'yan? That will represent um the Z, no? And then kailangan din nating malaman ano 'to? Yan, kasi that will represent the Y. Pero ito alam na natin 'to, that is 3 feet, no? Kumbaga parang ganito 'yan, ha. Pakita ko lang. Kunwari ito 'yon. Parang ganyan. Okay? Na kung saan ito yung parang Z natin, tawagin ko to na point D, guys. Kung saan man yan, tawagin ko na point D. To point A. So parang ito ay ZAD. Okay? Tapos ito would represent YAD. Tapos yung XAD natin is already equal to 3 feet. So alam na natin yung location nun. So parang ganyan. Okay? So ang tanong, bali ang kulang na lang natin dito, ano tong dalawa? Para ma-define natin yung coordinates nito. Kasi yun yung tinatanong eh. Aling coordinates daw mag-intersect yung resultant dun sa YZ plane. So, it's a combination of geometry and at the same time, our knowledge with statics or with forces. So, alam kasi natin na yung force na acting dito, no, yung force na acting dyan, ay dadaan talaga sa linyang to. And dahil dadaan siya sa linyang yan, geometrically speaking, dapat kung ano yung slope ng linyang to, yun din yung slope nitong resultant na to. And di ba yung resultant, pwede mong ma-define yung slope gamit yung mga components niya. Okay, na kung saan ang components nito ay along x, ito yun. Saan na ba yun? Bali, ito nga pala yung ano natin. Bali, ito yung x, ito yung y, ito yung z. So, bali, ito yung y component niya. Tapos yung x component niya, ito. Yan. Rx. Tapos yung z component niya, ito. RZ. Okay? So dapat yung relationship, no? Yung relationship ni RZ, RY and RX should correspond do sa relationship nitong tatlo. Okay? So it should correspond sa relationship nitong tatlo. All right? So that we would be able to determine kung ano yung value na 'yon.
Okay? So, to do that, pwede natin gawin na yung nawawala natin na dimensions, okay, can be defined using yung ratio. No? So, we can do, parang in a way, we can do ratio and proportion. Okay? So, we can, so kagaya lang nung ano, kagaya lang nung sa two-dimensional. Di ba pag 2D, di ba pag 2D, parang kung meron kang force acting dito, kunwari, meron kang force acting dito. May force. So, yung force na yan, merong X component, merong Y component. Pero pag pinag-uusapan natin ay itong point na to, itong point na to siya, itong point na to, let's say point AB yan. So, tama ba na yung ratio rin nito, itong mga distances na to, kunwari, ito ay XAB, ito ay YAB. Dapat yung ratio ng mga yan ay should correspond sa ratio nito. Kasi itong triangle na to ay similar dito. So, parang ganun lang din to. Parang lumalabas, bali itong, di ba, RY, RX, RZ. Yan ay similar lang dapat dito sa XAD, YAD, ZAD. So, dapat parang ito similar dito. Parang ganun. Okay? So, parang ganun yung idea niyan. So, to determine that, what we can do is we can find yung RX, yung mga ratio. For example, no? For example, di ba we can do um, RX. So kung force ang pinag-uusapan, RX over R. Pero kung yung dimension ang pinag-uusapan, anong corresponding nitong ratio na RX, RX over, sorry, baliktad pala ako kaya na. Ano pala to? Ito pala yung X, ito yung Y. YAD, ito yung X. Ayan. So ano yung ka-partner nito? So kung itong dalawa ang ratio ko, dapat ang i-ratio ko, ito rin, tsaka ito. Okay? So ito, at tsaka ito. Okay? So parang gano'n, no? So we have XAD over yung length AD, yung CAD. Ayan, pwede mo i-ratio yan. Okay? Pwede mo rin i-ratio, kung gusto mo, RY over R, i-ratio mo sa YAD over yung CAD. Okay? So pwede yun. Any combination basta they are corresponding. Halimbawa, pwede na i-ratio mo to ZAD tsaka XAD, tapos ipa-partner natin yan sa RZ tsaka RX kasi Z tsaka X tapos Z tsaka X din dapat. So, pwede rin yun, no? And actually, mas advantageous yun dahil in the first place, hindi natin to alam. Okay, hindi natin to alam. Pero pwede ma-solve, no? Kasi in this case, pwede natin gawin na instead of Rx over R, pwedeng Ry over R. Equate natin sa YAD over CAD. Pwede yan. And in this case, dahil alam naman natin ito to be 3, alam natin to, we can solve for CAD. After that, we can solve for XAD. And ultimately, we can also solve for ZAD by taking another proportion or ratio. So, pwedeng ganun, no? So, siguro ito na lang ang gawin ko. Ito. Okay, so from here, okay, so yung RY natin from earlier is 300. Yung R natin is ito, 347.31. So siguro i-store ko na lang yung sa calculator. Store natin sa A. Ayan. Okay, so should be equal to YAD, which is 3, over CAD. And then from here, we can solve for CAD first. So ano yun? 3, cross-multiply yung 347.31 over 300. So that gives us this value. So 3.473 or ano na lang, square root of 193 over 4. Okay? After that, kung babalik tayo ngayon dito, we can now solve XAD. So Rx is ano?
Rx is 105 over R, which is 347.31, is equal to XAD over CAD. And then from there, we can solve for XAD. So that is, store ko na lang to sa B. So that is 105 over A cross multiply B. So that would give us 1.05. Okay? So yan ngayon yung distance XAD na to. Okay? So bali ito yan. Alright? Sorry, may napagbaliktad nga. May napagbaliktad pala ako kaya pala na mix ko yung so ngayon ko lang napansin. Sorry. Ito ay hindi pala RX. Ito nga pala yung X. So dapat yun nandito is RY, no? So ayun. Dapat pala ito ay RY. So dapat ito ay RY tapos since ito yung X, ito dapat yung RX. Actually, napansin ko siya kanina, ang napalitan ko is yung dimension. So, ito tama, ito na XAD. Tapos ito dapat yung Y. Sa Z, wala namang problema. Ayan. So, ganyan dapat. So, tama pa rin naman to. Bali, tama naman to. Ang problema lang, ang nagamit ko dito, tama ba? RY, RY. So, yung RY natin, tama naman, 300. So, yung nagamit ko naman dito is 300. Tapos yung R natin, ito yon. Tapos yung YAD natin, so yung YAD natin dito guys, dapat pala unknown. Kasi nabaliktad ko nga. So YAD pa rin to. Okay, so actually, ang una dapat nating masosolve, ito pala dapat. Dito pala dapat natin masosolve yung CAD. Kasi we have XAD here. Napagbaliktad ko yung drawing. Okay, so let me recompute that. So, magbabaliktad lang yung process. So, ito tama to, pero ito dapat yan. So, dapat ito ay XAD, that is 3. So, ito CAD. So, ang una natin, dito natin masosolve dapat yung CAD. And that is 105 or rather 3 times A over 105. Okay, so yung A natin, ito diba? 347. So yan, ito dapat yung CAD. So 9.923 or 5 square root of 193 over 7. Yan dapat yun. Okay, and then from there, baliktad. So ngayon, ang makukuha natin is YAD dito. Okay? So we have, from here, palitan ko na to ha. Ito pala, papalitan natin. Palitan na natin to. We have 5 square root of 193 over 7. So we can solve for YAD here. Ayan. So baliktad pala yung nagawa ko. So store ko lang to sa B. And then, solving for YAD, so 300 over 347, nasa A yan. Tapos yung, ito, cross multiply. Ayan. So, XAB should be, or rather, YAD should be 8.57. 8.571. Okay, so yan yung YAD natin. And the next, kunin na natin yung ZAD. Ito naman, so okay na to. Okay na to. Ito na lang, kung wala. So para makuha naman to, bali, ganun ulit, ratio mo portion. So pwede nating pag-partnerin ito, tsaka ito, tapos ito, tsaka ito. Okay?
So we have ZAD over CAD is equal to RZ over R. So that's the idea, no? So substituting, ZAD over CAD is 5 square root of 193 over 7 equals, ang RZ natin kanina was 140, kasi ito yung R. And so therefore, from here, we can solve for ZAD. 140 times B, cross multiply ito. That's divided by A. So that gives us exactly 4. Ayan. Okay? So ibig sabihin, balik tayo dito sa drawing, or di kaya, ano na lang natin. Dito na lang. So lumalabas ngayon, ito ay 3 feet. Okay? Tapos, ito is YAD, which was 8.571. Tapos, ito naman is 4. Okay? So, 4 yan. So, bali, ang para makompleto natin yung coordinates. Di ba pag sabi mong coordinates, ang basehan mo dito, origin. So, ano ba coordinates ito? Based sa origin. So, sa X, 0 na siya. Kasi nandyan lang siya eh. Sa Y, ito na yung kukunin natin. So, bali, itong kabila. Ito dapat. Yan. Ito dapat ang kailangan natin. Which is ano to? That is 12 kasi yung length. So 12 minus 8.571. Okay, and that is that is 3.429. Okay? So yan yung Y coordinate. Tapos yung Z coordinate, bali, kasi ito yung point, ito yung origin. So yung Z coordinate, ito. So ito na rin yun. So bali, 0 ka sa X, ito ka sa Y, ito ka sa Z. So therefore, yung coordinates natin, it will intersect at 0. Sa Y ay 3.429. And then sa Z ay 4. Okay, and that would be our answer. Okay, so from the choices, that is letters C. Okay? Now lastly, calculate the moment of the three forces about the x-axis. So pinapakompute lang yung moment niya about the x-axis lang, no? Hindi yung lahat. No? So about x-axis lang. So for number 3, di ba alam na natin na itong tatlong to may resultant. Yan yung resultant nila. At yung resultant na yun, pwede mo i-break down sa components. So meron ka sa x, meron ka sa, sorry, x na naman. Dapat yan ay y. Ry, meron ka sa x, tas meron ka sa z. So pinapahanap lang sa atin guys yung moment dito sa x. Okay? So, well, pwede tayo mag-vector pero dito madali lang to kasi yung moment nitong tatlo about x ay same lang sa moment nitong resultant. Eh di ba nakuha na natin resultant. So pwede na natin utilize yan. So yung moment ng ry about x ay 0 kasi intersect niya yun. Yung moment ng rz about x meron. Okay? So bali yung moment about x ay equal sa RZ times, ang moment arm ng RZ from X, so di ba ito yung RZ? So ang X natin ito. So ito yung perpendicular distance, which is 12 feet. At ang rotation niya, following the right thumb rule, di ba yung right thumb rule, ganito eh. Diba, ganyan. Ganyan yung right thumb rule eh, di ba? So dahil pa ganyan, ito yung positive moment. So itong RZ, ang moment natin is actually positive. Di ba? So, positive yan. And then, yung Rx, meron bang moment yun about X? Actually, wala dahil parallel sila. So, basta yung force parallel dun sa axis of rotation, wala siya ipaproduce na moment. So, therefore, ito na yun. So, therefore, this is what? Moment about X is, ang RZ natin from earlier was 140.
times 12. So, the moment about x is 1,680 pound foot. Okay? So, positive yan kasi it follows the right thumb rule. So, therefore, our answer is 1,680. So, that's letter A. Alright? And that's how we solve this problem.